Base sa kwento mo, tama ang sabi ng BIR. Dahil ang nabili niyong lupa ay lumalabas na ito ay bahagi ng isang estate ng namatay na ng isang ng asawa, no? Ang surviving heirs na lang niya ay yung nagbenta sa inyo at yung kanyang spouse, no? At yung kanyang mga anak. Dahil kung hindi pa nagkaroon talaga ng extrajudicial settlement o settlement of estate ang mga properties ng mag-asawa, dahil namatay na yung isa, ay dapat talaga magkaroon ng extrajudicial settlement of estate and partition yung mga anak, at kung nabilan ninyo ay pati na yung with deed of sale, no? Upang sa ganun ay magkaroon muna ng formalidad na mailipat sa mga tagapagmana ang nasabing property na siya namang ibinenta sa inyo. So, akibat nito ay dapat mabayaran din yung mga taxes, tulad hindi lang yung amilyar, kung hindi yung estate tax, no? Documentary stamp tax, at ganun na rin yung capital gains tax kasi nga nagkaroon dito ng bilihan. Ngayon, kung sino man sa mga anak na hindi maaaring makapirma, no? O hindi mag-asikaso nito, ay pwede siyang kailangang gumawa siya ng special power of attorney o SPA, na kung saan ay pinahipintulutan niya ang kanyang attorney in fact o sino man ng kanyang kinatawan na mag-act for on behalf of sa isang tagapagmana na hindi makapirma doon sa extrajudicial settlement of estate. And then magkaroon din kayo ng publication, no, sa newspaper of general circulation, na kung saan ay nagkaroon na nga ng settlement of estate ang mga heirs, no? At ito ay dapat nakapublish, no, sa newspaper, no, sa general circulation for 3 consecutive weeks. Ang mapapublish lang naman ito ay yung kapiraso lang, yung practically yung portion ng mayroong notarial o acknowledgement portion ng inyong settlement of estate. Lamang na kayo pag may alam sa batas.